And today, kasama natin, mga kasama ko sa Maka, and ang stars ng bagong movie na The Caretakers, mga kapuso, Ashley Sarmiento and Marco Masa. What's up, mga kapuso? Grabe, talagang Gen Z ang audience natin at this moment. So guys, kamusta? How are you guys? Kamustahan lang naman. Okay naman, well, syempre, ang saya panoorin ng Caretakers. So, eto, gagamitin ko na rin tong time na to para i-promote yung Caretakers. Go! Take away. The Caretakers on cinemas ngayon. Showing na! Napaka-life-changing nung ano niya na yun. Talagang nainganyo sila no? Talagang nag-gets yung gist ng movie from that. So, para bigyan lang natin sila ng more information. Kwento naman kayo. Tungkol saan ba yung The Caretakers? So first of all, I'll be playing the role of Ali, anak ako dito na Miss Iza Calzado. So yung Caretakers, yung mom ko gusto niyang bilhin yung lupa ng dad ko. Tapos, actually, parang family horror drama siya eh. All in one. Tapos, hindi siya yung horror talaga yung focus. Medyo thriller. Yeah. Kind of. Yeah, in a way. Pero ayun, Marco. Well, okay. Ikaw naman, tol. Relay. Well, for me, I'll be playing the role of Gani. And dito, kami yung Caretakers. So, anak ako ni Miss Dimples. And we're gonna try our best na pigilan silang bilhin yung lupa namin. So yun na yung patikim na yun. Kasi merong mga nananahan na doon na ayaw. Kaya ayaw nila ipabenta. Mga not from this world. Pero grabe yung mga binabagsak nilang names, no? Miss Iza Calzado, Miss Dimples Romano. Talaga namang star-studded yung cast ninyo. Sino pa ba yung iba ninyong kasama in this film? So, ang mga kasama namin dito, si Erica Clemente, Erin Espiritu, and Althea Ruedas. Kasama rin po namin si Ate Taylor. At Ate Inka. Ate Inka. Grabe. And showing na to ngayon, di ba? Yes. At this very moment. Baka may ibang viewers natin na nakapanood na. Mamaya, manood tayo. Pwede mamaya. Sama niyo ulit kami, papanoorin ulit. Okay, perfect. Podcast na habang nanonood. Watch party lang pala. Watch party pero ito, balita ko, I think this is your first movie project together. So, kamusta? How is it working together in a movie naman? Parang the same lang. Pero kasi usually, pag nag-work kami together ni Marco nowadays, puro love interest, love team. So, ito parang not at all. Like, hindi kami friends. Wala. As in, talaga, strangers lang talaga. And medyo weirdo yung role doon ni Marco. So, very new para sa akin. Tsaka nakita ko rin na napaka-versatile naman talaga ng isang Marco Masa. Grabe. With a new look. Ay, Ano actually, naman, alam niyo Marco? kung bakit nagpa-wave siya ng buhok? Kasi yung role niya doon. Yung role ko sa Caretakers, as in kulot kasi taga-bundok ako doon. So like, sobrang haggard ko, sobrang nag-oil talaga lahat, and yung buhok ko, as in kulot talaga. So, Marco, sinasabi mo yung mga taga-bundok. Taga-bundok ka nun. Dapat kulot, dapat oily. Dapat udyot, dapat stress. Triggered ang pangalan ng podcast na to. Kailangan Wala. Pagkatapos nyo pumunta sa bundok, yun pa yung mga nakita mo? Ay, hindi, like, as in katutubo talaga. Yung So, mga katutubo, kulot, oily, stress. Ganun yung ginawa sa akin. Namumula na si Marco. Umpisa pa. Go na, go. Na-hot Yung seat character na mo, siya. kamusta yung character mo? Describe Yun mo. nga, medyo kakaiba siya sa usual na ginagawa ko. Kasi, kailangan kong... And ayun nga, sa amin naman ni Ashley, talagang totally hindi ko siya kilala. And sobrang weird ko. Sobrang weird ko in a way na parang tinatabay ko talaga sila lahat palayo. So, ayun yung character ko. Although, kumpara sa mga kapatid ko and sa mother ko, ako yung normal. Kumbaga, pinaka-normal na ako sa lagay na yun. Kumbaga, mas na-feel ko yung love na natatamasa nung family nila. Yeah. So, kakaibang project din naman. Hindi naman kayo, love team kayo, but in this movie, hindi naman kayo. Hindi naman. Actually, hindi. Akala ko nga nung nakuha ako, kaya ako nakuha kasi kasama ko si Marco, pero not at all pala talaga. As in, nagkasama lang kami sa show na we auditioned for Kasi our nababalitaan parts. pa natin sa friends natin na yung Actually, kwento ko to, ako na to. Kwento mo to. Kwento mo na. Ikaw na to. Papunta kami ng Mega Mall, kasama ko si Marco, tsaka si Mutya. Tapos sabi niya, may audition siya for a horror film. Tapos sabi ko, wow, okay, ano siya? Tapos yung audition piece nun, parang akala pa namin, parang about sa
natural disaster. So sabi ko, wow, ganda niyan. Kasi based on the script. Tapos, nung, lapit na kami uwi, sabi ko, hala, may audition din ako dito. So, naglaban kami sa parehong Pati movie. Kami ni Mutya. Mutya. Yeah. Tapos, nung pag-uwi ko, nag-audition agad ako. So, hi Mutya. Yabang. Hi, Mutya. Sana mapanood mo yung movie namin, The Caretakers. I have a question though. Go. Like medyo like personal question siya. Syempre di ba mag-friends kayo ni Mutya? Like paano niyo na-handle? Like say for example, like parang syempre friends, sabay kayo nag-audition and all that. Yung parang, tas ikaw yung nakuha, tas what if like gusto niya rin yung role? Like how do you guys like talk about those things pa ba? Or Parang hindi naman. Though, napapagkwentuhan lang namin. Pero at the same time, kahit ilang beses naman na din kami nagkakasabay ni Mutya sa audition, feeling lang namin, the role is just not for me or not for you. So, ganun lang. Since Healthy sa tagal na competition. rin namin ng nasa showbiz, Yeah. parang gets Work na is namin yun. work. Work is work. yeah, correct. That's really Oh, good. congratulations na nakuha yung Oo, role. kayo. Congratulations sa movie nyo. Congrats. Pero ito, I guess it's categorized as a horror film naman talaga, di ba? So, kamusta yung experience shooting a horror movie? Nakakatakot ba? May mga scary things ba na nangyari sa set? How is it? Honestly, mahirap kasi kumbaga sa role mo na yung nangyayari lang on a daily basis, ikakaiba siya kasi kailangan mong mag-imagine ng mga bagay na wala naman talaga doon. So, nakikita mo yung surroundings mo. Although yung set, nakatulong talaga siya na nakakatakot yung set. Pero, kailangan mo ng additional knowledge about sa kung ano yung nangyayari talaga, kung ano yung dapat ma-feel ng character. Kasi i-imagine mo siya, pipilitin mong maipakita sa mga nanonood kung ano yung talagang nangyayari doon sa mga eksena. Yeah. So, challenging din siya for me. Sa'yo? Ako nung nasa set ako, matatakotin talaga ako. So, nag-shoot kami nun sa second floor. Tapos, walang tao sa baba, as in patay yung ilaw. Kasi itsura nung baba, parang warehouse. Tapos yung bahay, super old na niya. Tapos may malaki pang puno. So like, nakakatakot. Lagi ako nanonood ng horror movie. So kailangan talaga magpapasama ako bumaba. Though meron kaming camera operator. Siya, nakakakita daw siya ng mga May ghosts. third eye. Oo, may third eye siya. Pero, fortunately, wala naman. Wala naman daw bad energy dun sa bahay na yun. So, I think... Kayo yung bad energy doon. Kayo nagdala. Mga buwisita. Ganon. Okay. Bunisita namin yung mga... Yung mga taga doon. Dahil sa Bulacan. sa Bulacan siya. Pero wala namang anything na parang may... Kasi usually may mga kwento pag nag-shoot ng horror. Meron. Diba? Yung bumagsak yung puno, tapos may... O yung mga ganyan na parang pinipigilan daw yung taping. Tapos, promise, nung siguro mga first days natin dun sa location, meron daw, nabalitaan ko lang, pero hindi rin ako sure. Pero basta, may ambulansya daw and may... Ba't hindi ka magkaiba ba tayong movie? Promise. Kaya nagiging delay din yun sa amin. Pero nung first days lang siguro naman. yung isa lang na sobrang weird na hindi matuloy-tuloy. Every time na i-shoot namin yung ilog scene, laging bad weather. So like, hindi namin talaga na-shoot yung eksena na yun dahil siguro nakatatlong attempts kami na i-shoot yung Bati Tama, scene. and- Pero ayaw talaga. Dahil umuulan, pinilit namin siyang i-shoot sa like some ibang area. Pero straight na yung buhok ko doon kasi nabasa kami doon eh. Si Marco na Hindi siya na panindigan yung kulot. So, naging fresh na siya doon. Oo, hindi na siya katutubo. Marco na siya doon. Hindi na So, oily. kayo ba since, di ba nga, most ng mga roles ninyo is parang love team kayo and yung mga katulad nga sinabi mo kanina, yung mga nangyayari lang naman talaga in daily life. So, may nag-change ba sa yung perception mo kay Marco as an actor or as a person ngayon na nakita mo siya in a different light or doing something na talagang different from what Di he naman siya normally kinikilig does. sa'yo. And Natatakot ikaw naman din, siya. Ikaw din, vice versa. Actually, hanggang ngayon. Iba na yung tingin ko kay Hanggang ngayon, Marco. natatakot pa rin ako. Parang hindi na siya si Marco. Oo. Kinuha na siya ng character. Ako kasi nung time na yon, tinatry ko din talaga yung best ko na hindi makipag-usap dahil yung role ko doon, nonchalant na parang may hinanakit talaga sa mundo. So, tinatry ko yung best kahit sila Miss Iza, hindi ako nakikipag-socialize since bad yung relationship namin together doon sa movie. Tapos, si Marco naman, well, kapag nasa set, parang wala lang. Pero kapag mag-rehearsal na, mag-acting na, iniisip ko talaga na ang weird niya. Kasi very different din yung look doon ni Marco eh. Sobrang different.
One time kumakatok siya sa service, nagugulat kami nung kapatid ko na bata. Bigla na lang gumagana na May kulot na haggard na oily. Natutubo. Ito yung description mo to hindi to galing These sa are amin. your words, ha? Oo, These are your words. Your words, not ours. Ako naman towards Ashley, wala to, gusto ko lang din to i-highlight sa work ethic ni Ashley. Kasi even sa Maka, even sa Maka, di ba, sobrang jolly niya. In character, even offset. Pero nung during the time na sinushoot namin yung Caretakers, iba nga siya, iba yung, kumbaga, hindi siya ganun kadaldal, hindi siya yung kung sino talaga siya. So, ang galing na, kahit even behind the scenes lang or off-cam, sa kanya yung character. Method. Wow. Hindi, yung caretaker siya talaga yun. Yung pinaplastic nila kami na joyful siya. Pero ganyan talaga siya eh. Yung method acting niya pala yun. Yung pinipilit niya. Pero yun pala, sorry, dagdag ko lang. Kung siya may pa-change hair, ako din actually, hair color ako na ng dark black tsaka red highlights. Sakto. Sakto taping ng Maka. Kakaano ko lang din nun, kakapakolor ko lang din for gala night ng brown. Tapos pina-change agad yung kulay ng buhok ko. So, hindi ko siya nanamnam. Yun lang naman. Medyo na-deads yung buhok mo doon. Well, aside from those na nabanggit nyo nga na parang magkaiba talaga yung parang, di ba, from like romantic comedy or romance na ginagawa ninyo to horror, gano'n. Ano, aside from like the hair or like the physical things that you've tried to change to fit into the character or to be the character, ano pa yung ibang mga ginawa ninyo like sa loob, inner, in mind? So, yun na. Siyempre, pinag-aralan ko talaga ng mas maigi yung script. And since medyo malayo nga siya sa character ko, parang nanood ako ng ibang mga clips lang kahit sa TikTok na hawig sa character ko para at least may idea ako kung paano ko siya ipoportray. Ako naman, nag-asa ko nun kay Direk since nga para sa akin, bago yung character. Nag-asa ko kung ano yung mga movies ang similar na pwede kong gayahin na sa role. Tapos, hindi na ako nakapag-prepare kasi ang busy din ng time na yun. Kaya ginawa ko na lang. Actually, ang sinearch ko talaga, horror screams, kung paano tumili ng pang-horror. Oo, dapat maganda eh. Dapat. Yun talaga yung sinearch ko. Ang tinatry ko gawin yung kay Jenna Ortega. Walang sample You have mentioned. Panoorin nyo na lang. Tapos yun talaga yung pinapractice ko kasi sabi ko gusto ko maging iconic yung sigaw ko. Okay. Pero yun lang naman yung sinearch ko sigaw ni eh. Ashley to. Mga horror films na reaction sa face. Though kasi kapag channeling my new character sa mga movies or series, ang ginagawa ko talaga, inaaral ko yung script, tapos nag-aasa ko ng questions, tapos kung ano yung similar na kwento ng buhay ng character ko, minsan ina-associate ko rin sa mga similar na nangyayari sa buhay ko. Medyo nakaka-relate din ako in a way kay Ali. Kasi broken family siya. Tissue! Kasi yun, broken family siya. So, I think big help din yan as a personal motivation. Pero may naturo sa amin si Miss Dimples nung time na nag-uusap-usap kami na hindi mo dapat ginagamit yung personal experiences mo sa mga motivations mo when you're doing a scene, sabi niya. Bakit daw? Kasi maaapektuhan yung personal life mo. Madadala mo. Madadala mo. True naman. Totoo. Ito naman, Marco. Mahirapan kang pumagpag. Oo. Pero yun nga, Marco, di ba, di naman ito yung first horror film mo, I guess. Kumbaga, or second. Di naman, di ba? Kasi you did outside eh. So, kung gaano naman ka-different yung outside sa, ito ngayon, sa Caretakers. Yung experience mo on set and everything. Yung experience ko on set, medyo similar siya since yung setting namin talagang nakakatakot. Pero when it comes sa character, si Joshua kasi, yung character ko sa outside, hindi siya ganun ka-weird and hindi siya yung, si Gani, laking gubat talaga siya. So alam niya lahat ng mga mysterious na kwento, mga iba't ibang nilalang na naipasa na ng mga ninuno ni Gani. Alam niya. Pero at some point, hindi rin siya, kasi may eksena doon na meron akong phone. So kapag nakakagamit kami ng telepono. So medyo bagong generation na siya. Pero nadadala ko lahat ng mga kwento sa kung paano ko dalhin yung sarili ko. And sobrang weird kasi talaga na dapat matakot ko sila eh. Kahit hindi naman ganun katakot, nakakatakot yung
mga kwento, kailangan kong i-exaggerate para mapaalis ko sila. Ikaw yung weird kid. Alam mo yun, pag nanonood ka ng horror movie, yung bata nakatulala, ikaw yun. Ako yun. Shucks! Yung may nakikitang mga bagay na hindi nakikita ng Hindi, iba. si ano yun, yung kapatid mo yun. Yung Yung nakakita ng bagay-bagay na hindi natin nakikita. Or nakakaramdam. So kumbaga may parang third eye ka rin, ganun. Ish. Pero sa Yeah. set, anong pinagkaiba ng story? Di ba sobrang magkaiba? Sobrang magkaiba kasi zombie ang sa outside, about siya sa zombies. And ang siguro pinagkaparehas naman nila about sa family. More on family din kasi yung outside and yung sa caretakers. Well, ayun, wait lang. Medyo pinaprocess ko. Medyo nag-flashback sa akin yung mga taping ko sa outside. Dito sa caretakers, hindi ako ganun natatakot. Kasi alam ko yung ginagawa namin, alam ko yung kung ano yung nangyayari. Unlike sa outside na wala talaga akong idea sa kung anong nangyayari. Ginagulat ka na lang.